Ang pagpapatuloy. Sa underground map na ito, makikita ang Yakso at Okso Station. Sa gitna nito ay makikita naman ang underground train station na Gyumho Station. Sa ilalim ng building na ito ay may mga tao ngunit hindi ito overcrowded na tulad ng salaysay ng isang lalaki na miyembro ng Choldo Gang sa ating bida. May nilingon nga ang mga ito na parang may mga taong dumating. Base naman sa ekspresyon ng mga mukha nito ay parang hindi nila gusto ang mga ito. Makikita naman dito na pababa si Dokja Akay ang babaeng niligtas niya sa malaking hagdan at sa unahan naman nito ang mga lalaking ginulpi niya para tumigil sa pagharang sa kanya. Pinalam ng unang nakakita sa mga dumating na daw ang Choldo Group at sinabing meron daw isang sugatan. Tinabi naman ng isa sa dalawang umaakay kay Cholso na tulungan daw sila. Kasabay ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Dahil nga sa nakakaalarmang pagbabalik ng Choldo Group ay may malakas na tumawag sa pangalan ng ating bida. Nilingon naman iyon ng ating bida sa pagtataka na nanlaki na din ang mga mata nang makita kung sino ang tumawag sa kanya. Ang tumawag pala kay Dokja ay ang mga nakasama niyang nakaligtas sa kaban ng tren kung saan naganap ang una nilang senaryo. Ito ay sina Hien Song Lee, Hilyong Lee at si Yusanga. Namang iyak-ngiyak na sa lubos na pagpapasalamat na habang binabanggit pa nga ang Panginoon ay kasama din ang pangalan ng ating bida. Nang makumpirma naman iyon ni Hilyong Lee ay tumakbo agad ito patungo kay Dokja na mangiyak-ngiyak na din sa sobrang tuwa dahil buhay ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Sa pagtakbo ng iyon ni Hilyong para salubungin ang kanyang mahal na kaibigan ay niyakap niya si Dokja. Niyakap naman ito ni Dokja pabalik na parang isang ama sa bata. Sumunod naman agad itong si Yeon Song Lee. Sa unahan nito si Yusanga na lubhang masaya at nababanggit ang pagpasalamat sa Panginoon dahil walang masamang nangyari sa kanilang kaibigang si Kim Dokja. Sa sobra ding pag-aalala ni Yeon Song Lee ay kasabay ng pagbanggit ng pangalan ni Dokja ay humingi ito ng kapatawaran sa pag-iwan niya dito. Nakahawak pa nga ito sa kanyang dibdib tanda ng sinseridad niyang paghingi ng tawad. Tinagot naman iyon ni Dokja na okay lang daw iyon dahil wala naman daw talaga siyang ibang pamimilian. Sa nangyari ay gumaan na din ang pakiramdam ni Yeon Song Lee saka nagpasalamat sa Panginoon at sinabing tama daw si Jung Yok-yu. Nagtaka naman si Dokja sa nasabi ng lalaki. Sa pagpapaliwanag ni Yeon Song ay nasabi daw sa kanila ni Jung Yok na may chance daw na buhay pa rin ang ating bida noong hindi nila ito nakita sa pagtatapos ng kanilang kinaharap noong sub-scenario. Sa narinig ay naalala ni Dokja ang lalaking iyon at tinanong kay Yeon Song Lee kung nasaan daw si Jung Yok. Ngayon daw ay wala iyon doon dahil ng isang araw daw ay nilisan nito ang station kung saan sila naruroon. Nabuwirduhan nga si Yeon Song kay Dokja dahil kung magtanong ito ay parang kilalang kilala niya si Jung Yok. Tumango-tango naman sa narinig si Dokja na parang may napagtanto ito. Habang nakatingin sa isang lugar si Dokja ay naiisip nito na ang Choldo Group members nga daw ay dapat mamamatay sa kamay ni Jung Yok. Pero ngayon ay buhay pa sila dahil ang lalaking iyon nga daw ay nagmamadaling umalis ng station. Habang pinapanood pa ni Dokja ang mga lalaking ginulpi niya ay nadagdag pa nito na si Jung Yok daw ay isang regressor na paulit-ulit na nabubuhay sa paulit-ulit na pangyayari. Sa kasalukuyan nga daw ay nasa pangatlong round ito at ito daw ay muling nabuhay bilang isang halimaw na kokontrol sa lahat. Siguro daw ay kumalas ito nang walang anumang iniisip mula sa kanyang nakaraan upang magawa ang kanyang pinakanais. Napaimik na nga siya dito na nasabing ang lalaki daw na iyon ay isa paring klase na itatama ang lahat sa bandang huli. Narinig naman iyon ni Sangha kaya nasabi na lang niya na wala daw iyon dahil habit lang daw niya iyon na pagkausap sa sarili. Sabay sabi ulit sa isip na wala daw pasensya ang lalaking iyon. Nagpaabot naman ng mensahe ang Constellation na si secretive plotter na hinihiling ang pagsasalita ng malakas ng ating bida. Si Sangha naman ay nasabi na meron daw isang tao sa kanilang grupo ang hindi niya makita. At mga ilang segundo pa ay nasabi na niya na si Mr. Han daw ay hindi niya makita. Kasunod ang malakas na boses ng mga lalaking nagsasabi na tumabi ang mga tao. Kasunod din noon na pinakita ang mga lalaking ito na tumatakbo na parang nagmamadali dahil ayaw nilang patakasan ang kanilang pakay. May mga hawak nga itong tubo, hindi para pang hits kundi para magamit na armas laban sa kanilang kalaban. Nakita naman agad iyon ng ating mga bida ngunit laking gulat nila nang marating ang kinaroroonan nila. Tinalibutan sila ng mga armadong kalalakihang ito na parang gusto ding maranasang bumili ng alaksan sa tindahan ni Aling Nena. Nang matagumpay nga silang mapalibutan ng mga armadong lalaki ay medyo nag-aalala dito si Dokja hindi para sa kanya kundi para sa iba niyang kasama. Speaking of the devil nga ay pinakita na si Mr. Han mula sa di kalayuan habang gigil na tinuturo sina Dokja ay pasigaw nitong sinabi na paalisin daw si Dokja doon.
Dahil ito daw ay malala pa sa pinakang malala at sa totoo daw ay sobrang demonyo itong si Dokja at hindi daw dapat talaga iyon naruroon. May hawak din nga itong tubo na parang masasabi na ito talaga ay naka-hits. Habang binabanggit naman ng mga katagang iyon ni Mr. Han ay naaalala ng ating mga bida kung paano niya basta-basta iniwan si Dokja. At parang ang mga sinasabi nito ay ang sarili niya mismo ang tinutukoy niya. Kaya naman makikitang nalungkot na lang doon sina Dokja sa narinig. Si Sangga naman ay parang pinagdasal na lang si Mr. Han sa Panginoon na patawarin na lang si Mr. Han sa nasasabi nito dahil sa kakahits nito ay kung ano-ano na nasasabi. Kasunod noon ay pinakita na may humawag sa balikat ni Mr. Han na natawa din sa narinig. Tinabi nito kay Mr. Han na wag daw itong ganon at dapat daw itong maging mabait sa kausap dahil kahit ano man daw nangyari ay pare-pareho lang naman daw silang survivors. At pinakita na nga ang singkit na umawat kay Mr. Han. Tiningnan nga nito si Dokja sabay sinabing siya daw siguro ang bagong dating at kinagagalak daw niyang makilala ang ating bida. Tinanong nito kung pwede daw bang sabihin ng ating bida ang kanyang pangalan sa kanya. Kasunod ang pagpapakilala nito na sinabing siya daw ay si Ino Chian. Nagkamayan nga ang dalawa kasabay ng pagsabi din ni Dokja ng kanyang pangalan dito. Habang nangyayari iyon ay naiisip ng ating bida ang pangalang Ino Chian dahil narinig na daw niya ang pangalang iyon dati. Ito daw ay merong supporting constellation at leader ng grupo. At ang Choldo Group daw ay nagmumukhang isa rin sa pinamumunuan niya. Sa tingin pa nga daw niya ay nagpikite ito dahil pagbabayaran siya sa paggalpi niya sa kanyang miyembro na muntikan pang ang mauwi sa pagkamatay ng mga ito. Kaya naman hinigpitin na ni Dokja ang hawak niya sa kanyang sandata. Habang naiisip naman iyon ni Dokja ay sinabi ni Singkit sa kanya na nagsumbong daw sa kanya ang mga lalaking lumapit kay Dokja. Tinabi daw ng mga lalaking iyon kay Singkit kung paano daw nilabanan ni Dokja ang mga halimaw at iniligtas ang kanyang mga tauhan. Nagulat naman sa narinig ang ating bida at lalo pa nga itong nagulat sa mga sumunod na nabanggit ni Singkit. Tinawag ni Singkit ang lahat para lumapit sa kanila, sinabi niya iyon dahil si Dokja daw na bagong miyembro ay merong nakuhang pagkain para sa lahat. Natakam naman sa pagkain ng mga nagugutom na tao sa underground station sa pagkakita sa pagkaing dala ng ating bida. Napapangiti itong si Singkit dahil nagugustuhan nito ang kasalukuyang nangyayari. Kasunod noon ang pag-welcome nito kay Dokja sa GMO station habang walang humpay ang pagngiti nito na parang aso. Tinagot naman ito ng ating bida nang may nagagalak ng ngiti na syempre ngiting aso din. Habang nangyayari iyon ay sa loob-loob niya ay nanggigigil dahil yun daw pala yung balak ng Singkit na iyon. Ang nanunood namang constellation na si Secretive Plotter ay pinaabot ang mensaheng pagka gustong malaman kung ano ang kahihinatnan ng kapalaran ng dalawang grupo. Meron daw 86 na tao sa Gyumho Station na naging 87 nang dumating si Dokja. Tinagot naman iyon ni Dokja na kaunti daw iyon base sa kanyang akala. Ang mga tao daw doon ay ang mga nakaligtas sa cabin ng tren at yung mga malapit sa station ang sabi pa ni Yong Song Lee. Dagdag pa nito na wala daw ni isang nagkukwento tungkol sa nangyari sa unang senaryo. Pero dahil ang lahat daw na naandon ay naklear ang unang senaryo ay ibig sabihin daw noon ay ang bawat isa doon ay mayroong napakasamang karanasan. Naisip ni Dokja. Ang lahat daw na naruroon ay nakaligtas dahil sa pagpatay ng iba at matatawag na murderer. Sabi ni Yon Song Lee, sa ngayon daw ang mga tao sa Gyumho Station ay nahahati sa dalawang klaseng grupo. Ang major at ang minor group. Sa karagdagan namang pagpapaliwanag ay pinakita si Mr. Han bilang isang halimbawa na kasapi sa isang major group. Habang pinagmamayabang sa mga tuta niya na magtiwala lang daw sila sa kanya na isang chairman dahil gagawin daw niya ang lahat para sila ay ma-rescue sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwa naman ang mga uto-utong tuta nito na nasabi pandiyan daw ang inaasahan nila sa Young Master ng Hangyong Corporation. Sa kabilang banda naman ay pinakita ang mag-ina na halimbawa naman ng minor group. Tinasabi ng bata sa inay nito na nagugutom daw siya. Wala namang magawa ang walang maipakaing ina sa anak na nasabi pang. Magtiis pa daw ito ng kaunti dahil malapit na daw silang ma-rescue. Dagdag pa ng isa ay magiging okay din daw ang lahat dahil ang gobyerno daw ay ginagawa ang makakaya nila. Naisip ni Dokja. Kahit daw gaano karaming mamamatay tao ang magtipon ay mahahati pa rin nila ang mga sarili nila sa malakas at sa mahina at yun daw talaga ang mga tao. Natanong pa nito sa sarili kung ganun ba daw talaga mag-isip ang mga tao na parang wala ng ibang paraan. Sa pag-iisip nga ng karamihan na babalik pa rin sa normal ang lahat at mare-rescue sila. Ang paniniwala nga na iyon ay pinagtibay pa ni Singkit. Kinapitin nito ang balikat ng napakayabang na si Mr. Han, at habang nakikitawa ito ay sinabi nitong tama daw iyon kaya wag mawala ng pag-asa ang lahat dahil pag nangyari daw iyon ay lilisanin agad nila ang lugar.
Pinagmamasdan lang naman ng ating bida at pinapakinggan ang mga pinag-uusapan ng grupo ni Singkit. Kapag plano ng grupo ni Singkit umalis ay nasabi nito na ang pagbibigay daw ng pagkain ay pagdidesisyonan ng major group. At dahil wala na daw silang pagkain ay mag-assign sila ng mga tao para maghanap ng makakain sa labas ng station. Si Haiwon daw ay part ng kanilang grupo at siya ay naka-assign din. Nagtanong naman si Dokja kung sino si Haiwon. Tinagot naman siya ni Sangga na yung babae daw na iniligtas nito ang Haiwon. Natatandaan daw ni Singkit. Meron daw mangilan-ngilan na umalis din pero ang nasa grupo lang daw ng minor group ang hindi bumalik. Habang patuloy na nakikinig si Dokja ay napagtanto nito at nasabi kay Yeon Song Lee na hindi daw ito sumali sa major group. Dahil sigurado daw siya na magugustuhan nila na maging members ito ng kanilang grupo. Sa isip ni Dokja ay alam na daw niya kung ano ang nangyayari doon. Di naman nga agad nakasagot itong si Yeon Song Lee. Habang napapaisip pa si Yeon Song Lee kung sasabihin ba nito o hindi nasabi na niya din na naisip lang daw niya na dapat siya ay nasa minor group. Dagdag pa nito wala daw siyang masyadong alam sa ethics o kaya naman daw ay morality. Pero meron daw siyang nararamdamang hindi tama sa major group. Pero tingin daw niya ay isa din siyang hapokrito sa pag-aalala kung ano ang tama o mali pagkatapos ng mga nangyari. Tinap naman ni Dokja ang dibdib ng kaawa-awang si Yeon Song Lee at sinabing, mas okay na daw na nag-alala sa kung ano ang tama o mali, o kaya naman ang pagiging hapokrito, kesa sa walang gawin o maging walang pakiramdam at wag daw iyon kalimutan ng paiyak ng si Yeon Song Lee. Wala namang masabi sa narinig itong lalaki na nabanggit na lang ang pangalan ng ating bida sa pagpapalakas ng loob nito. Makalipas ng ilang minuto ay lumapit na naman si Singkit kasama ang mga bataan nito. Habang palapit ang mga iyon ay nasasabi ni Dokja na dahil daw ang sitwasyon ay hindi maiiwasan ay hindi ibig sabihin nun ay hindi iyon nangyari. At ito ay karapat dapat nakalimutan dahil ang nangyari ay hindi dapat husgahan. Nang makalapit na si Singkit ay sinabi nito kay Dokja kung maaari ba daw silang mag-usap dahil may importante siyang proposal sa kanya. Hindi na daw siya magpupaligay-ligay pa sa gusto niyang sabihin. At agad-agad nga nitong sinabing sumali daw ang ating bida sa kanyang grupo. Nagulat naman doon si Yeon Song Lee habang si Dokja naman ay nasisiyahan sa larong gusto ni Singkit. Mabibigyan daw ni Singkit si Dokja ng mas mataas na posisyon. Takapal ng mukha nga nito ay umasa na din ito na malilid daw ng mahusay ng ating bida ang grupo kasama siya. Tumagot naman si Dokja na patanong kung paano naman daw kung tumanggi siya sa offer niya. Sa narinig naman ni Singkit ay bumalik na naman nga ito sa pagniting aso. Kahit hirap nga ay minulat na din niya ang kanyang mga mata ng sagad at tumawa. Tumawa ito dahil parang nagpapatawa daw itong si Dokja. Ang sinabing pagtanggi daw kasi ni Dokja ay hindi man lang sumagi sa isip niya. Siya daw kasi ay talagang matatawag na hero na nagligtas sa kanyang mga bataan laban sa mga halimaw. Sa lakas daw ng ating bida, ayaw ba daw niya na pamunuan ang mga tao doon, ang pangungonsensya pa nito. Habang kinakabahan si Yeon Song Lee sa magiging pasya ng ating bida. Ang ating bida naman ay nasasabi sa sarili na maganda daw ang naisip ni Singkit at parang gagamitin daw siya nito sa ganoong paraan. Hindi daw sinasabi ni Singkit na gawin ni Dokja iyon para sa magandang posisyon. Ang sinasabi daw niya ay ang maki-cooperate ito para sa ikaliligtas ng lahat. At pinakita na nga ang mga nakakaawang mga magulang at ang bata habang umiiyak dahil sa gutom. Dagdag pa sa pangungonsensya nito ay nasabi nitong hindi ba daw nakikita at naririnig ni Dokja ang mga tao doon na naghihirap. Sa dami nga nang narinig ni Dokja na parang gusto siyang hawakan sa leeg ni Singkit, gamit ang pagpuparinig na parang siya ang susi sa kaligtasan ng lahat. Na-stress ito dahil pinagmumuka siyang masama kapag tumanggi sa gusto ni Singkit na sumapi sa kanyang grupo. Ilang minuto naman ang lumipas at natapos na ang usapan ng grupo ni Dokja at ni Singkit. Habang nakaupo sina Yeon Song Lee at Dokja sa napakalaking kolom ng station. Biglang nasabi ni Yeon Song Lee na dapat ba daw talagang tanggihan ni Dokja ang offer ni Singkit. Ang gusto mo bang sabihin ay dapat tinanggap ko ang offer niya, ang tanong pabalik ni Dokja. Tumagot naman agad si Yeon Song Lee na syempre daw ay hindi. Hindi lang daw siya mapakali sa huling sinabi ni Ino da Singkit sa kanya. At sa naaalala ni Yeon Song Lee bago natapos ang pag-uusap ng dalawang grupo ay nasabi ni Ino Chian kay Dokja. Hanapin lang daw siya nito pag nagbago ang kanyang isip. Tinagot naman ng walang alinlangan ni Dokja na hindi daw iyon mangyayari. Napatawa na lang si Singkit habang nasabing tingnan daw nila. At nagtapos nga iyon sa ngiti ng dalawang mukhang aso. Tinagot naman ni Dokja ang nag-aalalang si Yeon Song Lee. Nakatulad daw ng sinabi ni Singkit ay titingnan din daw nila kung ano ang mangyayari. At binago na nga ang tema ng usapan sa pagsabi ng dinner time na daw at tinanong na niya din kung hindi ba daw nagugutom ang mga ito.
Sa isip naman ni Yeon Song Lee ay napaka-cool daw ni Dokja. At pinakuha na nga ni Dokja ng tig-iisa ang mga kaibigan nito na hindi makapaniwala dahil sa libreng pagkain. Habang pumipili nga ang mga kaibigan ni Dokja ng biscuits na kanilang nagugustuhan, ay may mga taong tumawag sa kanya. Galit na galit ang mga ito na parang may napakasamang nagawa ang ating bida sa kanila. Nang makalapit ang mga ito kina Dokja ay hindi na ito nakatiis at sinabing, totoo ba daw na sinasarili lamang niya ang mga pagkain? Dagdag pa ng isang babae. Sasariliin lang daw ba talaga niya ang mga pagkain para sa sarili niya na dapat daw ay pinamamahagi niya din sa iba? Dagdag pa nito na narinig daw niya ang ibang tao na umalis daw sila kasama siya para maghanap ng pagkain. Sumang-ayon naman ang lalaki at galit na tinanong kung bakit daw sinarili niya iyon para sa sarili niya. Hayaan daw niya na si Ino Chian ang mamahala sa pagkain at magkakameron din daw siya ng kanyang part kagaya ng iba. Habang naririnig nga ang mga reklamo sa kanya ng ibang tao, ay sa maliit na awang ay nakita niya sa di kalayuan si Ino Chian na nakangiti sa kabila ng nangyayari. At pagkakita nga niyang iyon sa lalaki ay biglang sumagi sa kanyang isip, na ang pinakang mapanganib daw na tao sa apokaliptik na mundo ay hindi ang klase ng taong napuno ng kawalan ng pag-asa tulad ni Chol Subang. At bigla na lang nasabi ng ating bida na naalala na daw niya kung sino talaga itong si Ino Chian ng Gyumho Station. Ang pinakang mapanganib daw na klase ng tao ay ang klase ng tao na ginagamit ang kawalan ng pag-asa ng ibang tao para kanyang maging lakas. Habang sobrang nasisiyahan na nga itong si Singkit habang pinapanood ang mga nangyayari ay nasabi nito sa sarili na, may dalawa lang daw na pamimilian ng ating bida. Ang maging hero pagkatapos ipamahagi ang kanyang nakuhang pagkain o kaya naman ang maging kalaban matapos sarilihin ang mga ito. Malademonyo na nga ang itsure nitong si Singkit sa paggamit ng iba laban sa ating bida. Ang ating bida naman ay gigil na dahil sa pagkabisto nito ng tuluyan sa tunay na galawan nitong si Ino Chong aka Singkit. At habang patuloy na nag-aanunsyo ang system na puntahan daw ng mga incarnation ang lugar ng paggaganapan ng pangalawang senaryo, ay doon na din po nagtapos ang ating episode. Ang inyo pong nakikita ay ang kasunod na mangyayari sa ating series. Shoutout sa mga lodi kong tunay na ito, sana po ay huwag kayong magsawa sa pagtangkilig sa ating kakaibang series, marami pong salamat sa inyong lahat.